Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 1:45 in the afternoon here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes, ng mga OFWs natin na sa iba't ibang bansa. Shout out sa inyo. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas na laging nanonood. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Guys, may matinding sinasabi itong si Pastor Apollo Kibuloy tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Isa yan dito sa mga itatalakay natin. Matindi itong sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy kay PBBM. Abangan yan. At itong pangalawa nating topic ay ito ngang si Presidente Bongbong Marcos nakiramay kay Queen Elizabeth II ng British government. Okay? Grabe rin ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Itatalakay rin natin ito. Okay? Ito yung unahin natin. Tapos yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Pero bago natin yan itatalakay itong mga magandang topic natin ngayon, i-like at i-share itong video na ito para marami ang makanood sa Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Okay? Tapos nang mag-like and share. And also, subscribe to my channel, Donmar TV, sa ating mga Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow. 1, 2, 3, go! Okay? Nakasubscribe and follow na lahat. Importante yan para lagi kayong updated tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. So, unahin muna natin itong si Presidente Bongbong Marcos, no? Nakiramay kay Queen Elizabeth II. Okay, yan ang matinding pangyayari, no? Sabi nga, no, ng sa balita, no, kumakalat kasi ngayon ito sa social media na itong si Presidente Bongbong Marcos, no, pinuntahan niya ay yung British Ambassador sa Makati. Nandiyan yan sa Makati yung British Ambassador. May opisina dyan. Pinuntahan ni Presidente Bongbong Marcos. Nakiramay siya sa royal family. Itong ating Pangulo. May pinirmahan siya. Yan, real picture yan. Yung nakita nyo, pumirma o nag-sign ito siya sa condolence book bilang pakikiramay. Ang pumunta sa Makati, sa British Ambassador to the Philippines is present rin si First Lady Liza Araneta Marcos, present rin si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, at kasama rin si Simon Marcos, yung kapatid ni ang tawag dito, si Sandro Marcos. Okay? So, ayan, bilang respeto, pamilya ng Presidente Bongbong Marcos, pumunta nga doon sa Makati sa British Ambassador. So, talagang masasabi mong may respeto talaga yung pamilyang Marcos sa Queen Elizabeth II. Okay? So, sa post ni Presidente Bongbong Marcos, no, sabi niya, in-emphasize ni Presidente Bongbong Marcos ang kanyang pakikiramay na itong Pilipinas, kahit hindi monarchy yung Pilipinas, ang style of government, kasi yung Britannia ay monarchy sila, di ba? Kings and queens. So kahit hindi monarchy ang Pilipinas, sabi ni PBBM, nakikiramay siya, rumirespeto siya sa Britannia kasi yung mga OFWs rin ay napamahal na kay Queen Elizabeth. Okay? So, meaning to say, if napamahal yung mga OFWs dyan sa Britannia with the leadership of Queen Elizabeth II, meaning to say, talagang mahal rin ni Queen Elizabeth II yung mga Pilipino dyan sa Britannia. Kasi sabi ng mga OFWs na pamahal nila itong si Queen Elizabeth dahil para na nilang nanay
o lola na nila itong queen na ito. Okay? Sabi pa nga ng nurse na Filipina sa Britanya, yung popular sa social media, no, si May Parson. Sabi pa nga niya na itong si May Parson pala, no, this is a Filipina nurse sa Britain, which is siya yung first na nagturok ng COVID-19 sa mundo, no? Sabi pa nga niya na para ng lola niya itong si Queen Elizabeth. Siya rin ang nagturok kay Queen Elizabeth noon, no? Na nung July, ngayon lang 2022, nagharap sila sa castle ni Queen Elizabeth, no? Sabi niya ito raw si Queen Elizabeth ay sweet, funny, parang lola niya, no? Matatandaan niya ang kanyang lola sa kasi itong si Queen Elizabeth medyo joker raw sa kanya. Kaya nami-miss niya itong si Queen Elizabeth na medyo sad siya sa balitang ito, no? So sabi pa nga ng UK, Pilipina, ng British ambassador, no? Ng yung magiging ambassador sa Britanya, no? UK and Philippines have a great relationship. Noon pa yan, dekada na no, maraming taon ng dekadang nakaraan. Ang UK at ang Pilipinas ay maganda ang relasyon. Noon pa yan. Okay? Maganda ang relasyon sa mga OFWs, walang problema. Talagang yung yung pamamahala ng mga taga Britanya ay mahal ang mga Philippine OFWs, mga Pilipinos dyan. So, maganda talaga ang relasyon. Kaya nagpapasalamat, nakikiramay ang Pilipinas kay Queen Elizabeth II through the leadership of our President Bongbong Marcos. Okay? So, that's good news. And pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Pastor Apollo Kibuloy. May matinding sinabi ito tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. At kayo nang humusga dito. Okay? Si Pastor Apollo Kibuloy, number one na kumakalat ngayon sa social media ang kanyang mga sinasabi. Maanghang na mga sinasabi tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. At ito ay ipagtatanggol niya itong si Presidente Bongbong Marcos. Kahit anong mangyari, ipagtatanggol raw niya itong si PBBM. Yan ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa mga paninira sa kanya tungkol dyan sa Sugar Regulatory Administration, no? Kasi kung matatandaan natin, ngayon iniimbestigahan yan ngayon sa Senado. Para bang yung mga opposition ay talagang binigyan ng malisya yung mga pangyayari dyan sa agriculture. So, nagre-react dito ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi pa nga ni Pastor Apollo Kibuloy na itong si Presidente Bongbong Marcos ang una niyang poprotektahan dito sa Pilipinas dahil ang kanyang rason ay binoto niya at binoto ito ng taong bayan, kaya poprotektahan niya itong si Presidente Bongbong Marcos. Especially ang pangalan ng Marcos, especially yung itong integrity ni Presidente Bongbong Marcos, poprotektahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang sabi niya. Okay? Sa latest news update sa SMNI, no? At itong si Pastor Apollo Kibuloy nagbabala sa mga kalaban ni PBBM. Yan ang pinaka masasabi kong ito na. Talagang very brave itong Pastor Apollo Kibuloy. May babala sa mga kakalaban kay Presidente Bongbong Marcos at sa mga sumisira. May babala si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi pa nga niya, kahit sino pa kayo, okay? Kahit sino pa kayo nakakalaban ni PBBM, kahit sino pa kayong malaking tao kayo, kakalabanin ni Pastor Apollo Kibuloy, ipagtatanggol itong si Presidente Bongbong Marcos. So, yan.
Kasi wala kasi itong nakita na masamang intensyon na gagawin ng ating Pangulo. Kaya ganyan na lang ang mga statement ni Pastor Apollo Kibuloy. Ipagtatanggol niya sa mga kalaban, kahit sino pa yung mga kalaban, kahit malaki pa kayo, kakalabanin ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung sabi pa nga niya, yung mga taong para bang papantay sa kapangyarihan ng Pangulo ay hindi raw yun maganda. Dapat kakalabanin niya yan. Dahil ang kanyang mga rason ay protektahan raw itong si PBBM dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagre-represent ito sa ating bayan sa Pilipinas. Bongbong Marcos is the representative of the Philippines. Kaya anong mangyari kung sisiraan nyo ang Pangulo, masisira rin ang Pilipinas. Okay? So yan ang mga logic na reasoning ni Pastor Apollo Kibuloy, which is ako ay 100% agree ako dyan. Binoto natin itong si President Bongbong Marcos dahil may trust may trust tayo sa kanya. Kung sisirain nyo ang pangalan, integrity ng ating Pangulo, dahil lang sa politiko, ipababagsak ninyo, talagang ipaglaban natin yan. The same as Pastor Apollo Kibuloy's mga explanation. Diba? Kaya dapat protektahan raw ito. Ang SMNI, which is pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy, sabi niya, ay poprotekta kay PBBM. Yung SMNI. At saka yung itong kanyang Kingdom of Jesus Christ, poprotekta kay Presidente Bongbong Marcos. Which is very good news yan. Okay? So, itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nagsabi lang sa kanyang kung ano ang kanyang nafe-feel ngayon. Unti-unti nang na-realize ni Pastor Apollo Kibuloy na walang masamang intensyon ang leadership ni Presidente Bongbong Marcos. Ang mga nasa paligid lang ang gustong sumira sa integridad ng ating Pangulo. Kaya po protektahan niya. Alam nyo naman ang galaw ng politiko, maraming maninira dyan. So siya ang unang puprotekta kay PBBM. Pero sabi niya, ang SMNI News hindi magiging bulag sa mga balita. Kung meron mang kukulang ang gobyerno, ay ibabalita nila for fair. Sabi niya na Pastor Apollo Kibuloy, kung may kulang ang gobyerno, ibabalita na hindi magiging bulag ang SMNI. Yan ang kanyang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So, tama nga naman, ang SMNI, kung ano yung mga balita, like for example, yung ating gobyerno ngayon ay nakikita ni Pastor na medyo itong ating Pangulo ay walang bahid na may intensyon na kasamaan. Ngunit, mga agencies, mga departamento, medyo may kahinaan yung iba, especially noon ngayon sa ating tumaas yung bilang ng krimen, ay medyo pupunain rin yan ng SMNI. Na which is, ang PNP chief dapat natin yan i-remind lagi, no? Kasi wala namang perpekto na gobyerno. So, example lang yan na sabi ni Pastor Apollo, hindi sila magbulag-bulagan dito sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Pero he will be the number one kakampi ni Presidente Bongbong Marcos kung merong maninira sa kanya at sa kanyang integridad. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos na nakiramay kay Queen Elizabeth II, mga OFWs rin na maganda ang relasyon. At mag-comment, mag-react din sa mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react at babasahin natin yan. Okay? And also guys, don't forget to like and share this video para maraming makanood. And follow and subscribe sa ating YouTube at Facebook para lagi kayong updated tungkol dito.
Okay? So maraming salamat. See you in my next video. I will be keep updating you with our balita. Okay? At mahalin natin ang Pilipinas. Okay? Have a great day. God bless everyone. See you in my next video.